Halil TV. Medyo umuulan-ulan ng gabing iyon na papauwi na si Rosie. Pasado 7:00 na at may ilang minuto na rin naman siyang nag-aabang ng sasakyan. May kahirapan yata ngayon. Ultimo mga taxi ay pulos okupado. Gusto pa naman niyang umabot ng misa Como linggo ngayon. Kung bakit kasi natapat pa ng Lunes ang kanyang day off. Kung papipiliin siya ay linggo ang talagang nais niyang maging araw ng pahinga. Pero dahil 5 lang lamang silang sales lady sa flower shop, may kanya-kanya silang schedule ng day off. Ngunit kung araw ng Sabado at Linggo ay dapat na kumpleto sila dahil malakas ang bentahan kapag araw na walang pasok sa mga ordinaryong manggagawa at pati na rin sa mga estudyante. Nayayamot na ng kaunti si Rosie. Medyo namamasa na ang kanyang bumbunan sa patak ng ulan. Pag minamalas-malas, sipon pa ang kanyang aabutin. May humimpil na magara at bagong-bagong kotse sa harap ng dalaga. Hindi niya maiwasan ang hindi mapalingon doon. Bumukas ang bintana niyon. "Uuwi ka na?" tanong ng lalaking nakasakay. Kinabahan si Rosie. Pamilyar sa kanya ang tanong na iyon. Pinagmasdan niyang maigi ang nasa loob. Formal ang bihis nito. Disente ang ayos ng buhok, tipong executive. At kahit ano pa man ang maging anyo nito, hindi marahil niya pwedeng pagkamalian kung sino ang nagmamay-ari ng tingig na iyon. "Come on, I'll give you a lift." Si Mike. "Salamat na lang," tugon niya. Nakaismid si Rosie, pero may mumunting kabang kaagad naririgo doon sa kanyang dibdib. After 4 years, naroon pa rin ang kakatuwang pintig na iyon. Bigla niyang naalala si Walter. Kung hindi marahil sila nagkita nito, hindi rin marahil magsasalubong ang landas nila ni Mike. "Lumalakas na ang ulan. Baka lagnatin ka." Nakangiti si Mike. "Hindi bala na." Mataray pa rin niyang sagot. "Hindi ka sasakay?" "Hindi. Kaya kung pwede, medyo umalis ka na dahil hindi ako makapara ng sasakyan." Relax na sumandal sa headrest si Mike. "Kung hindi ka sasakay, hindi rin ako aalis dito. Kapag nahuli ako ng police, cargo de konsensya mo." "Sinong tinakot mo ako?" "Bakit? Ano bang pakialam ko sa'yo?" Hindi na kumibo si Mike. Pero hindi rin ito tuminag sa kinahihimpilan. Kampanteng-kampante pa rin. In the first place, wala naman talagang dapat ikabahala ang dalaga. Subalit kung bakit hindi rin siya mapakali lalo na ngayong may ilang sasakyan ang bumubusina sa likuran ni Mike. Nakahambalang kasi ito sa daan. Pati siya ay naeeskandalo. Nakasimangod na pilitang sumakay si Rosie. Blackmailer. Padabog na sabi niya sa lalaki. Tinawanan lamang siya nito at saka sumisipol na pinaandar ang sasakyan. Wala silang imikan habang tumatakbo ang sasakyan. Si Mike ay kagaya pa rin ng dati na panay ang sabay sa musika ng stereo. Si Rosie, nakasimangot nakatanaw lamang sa labas ng bintana. Hindi na rin siya nagtataka kung maging ang kanyang tirahan ay kabisado na rin ito. Marahil ay nai-report na rin ng magaling na si Walter. Hindi naman kasi niya naisip na maaaring pag-interesan pa siya ni Mike pagkatapos ng lahat. Ano kaya ang intensyon nito? Biglang huminto ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling restaurant. Ipinarke pa ni Mike ang kotse sa parking space nito. Natigilan si Rosie. Hinarap niya ang lalaki. "Bakit mo tinigil dito?" "Magpapalamig, mainit ang ulo mo eh." "Ayoko. Kung gusto mo ikaw na lang, hindi ako nagugutom." Hinarap din siya ng binata ng mata sa mata. "Mag-uusap tayo, Rosie. Kailangang mag-usap tayo." "Bakit? Ano pang pag-uusapan natin? Ano pa pang kailangan mo? Baka naman hanggang ngayon, pinagbibintangan mo pa rin kami ng kung ano-ano. Iinsultuhin mo pa rin ang aming pagkatao? Hoy Mr. Torres, kaya na kitang labanan." "It shows. Ang tapang-tapang mo nga eh. Ang supla-suplada mo pa." "Dapat lang, dahil iyon ang natutuhan ko sa'yo at sa mata pobre mong pamilya."
I'm sorry about that. Seryosong sabi ni Mike. Kaya nga gusto kitang kausapin dahil gusto kong mag-apologize. Inirapan lamang ito ni Rosie. Alam ko na ang totoo. Pati si Mama. She really felt sorry for you at lalo na sa ate mo. She wanted to personally apologize noon pero bigla na lang kayong nawala. Walang makapagsabi kung nasaan kayo. And I'm thankful na nagkita kayo ni Walter. I can have the chance now. Ganun lang? Matapos niya kaming alipustahin? Matapos niya kaming insultuhin ikaw at ang mama mo? Ganun lang? Parang ang dali-dali ano? I'm sorry. Taos pusong tinura ni Mike. Pasalamat ka pa rin dahil hindi ako marunong magkimkim ng galit sa dibdib. Masama yun eh. Noong lumayo ako, kasabay ko nang nilimot ang lahat ng nangyari, lalo na ikaw. Sabay sulyap sa binata. Kapag kuway binuksan ang pinto ng kotse. Kaya kung pwede, ito ang una't huling panggugulo mo sa akin. Bigyan mo ako ng katahimikan. Sabay baba niya ng sasakyan. Humabol si Mike. Rosie, wait! Hinablot siya ng lalaki sa braso. Pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakikiusap si Mike. Please. Napilitang magbigay ang dalaga. At least for old time's sake. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Mike nang nasa loob na sila. Bahala ka. As I've said, busog pa ako. Kahit ikaw na lang mag-isa ang kumain, pwede na rin. Aniyang kalmante na siya ngayon. Napaka-rude ko naman siguro kung gagawin ko yun. Sagot ni Mike. Consistent pa rin si Mike sa isip-isip ni Rosie. Pulos paborito niya ang in-order nito. Wala silang mapag-usapan sa umpisa. Panay sulyapan lang. Hanggang sa maiserve ang pagkain. Madalang ang pagsubo ni Rosie. Pinuna iyon ni Mike. Paborito mo yan, 'di ba? Dati ang lakas mo kumain yan. Hindi pa kasi ako nagugutom. Oh, I bet 2 or 3 ka nga nag-break and it's already past 8. Busog ka pa? Or baka nahihiya ka lang sa akin? Come on, Rosie, I'm the same person. Oo, you're the same person. Pero dati boyfriend kita at ngayon ay hindi na. And that makes a difference. Tinitigan siya ni Mike. Can't we be friends? Hindi na siguro. I told you, this will be the first and the last. Tumango lamang si Mike. Hinayaan ni Rosie na ihatid siya ni Mike hanggang bahay. Subalit hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makapasok doon. Salamat sa libreng hatid, pati sa merienda. Hindi ba pwedeng makatuloy? Nakangiting biro ng lalaki. Birong may himig ng katotohanan. Napagbigyan na kita. Tama na yun. Sagot ni Rosie. Good night. Tumalikod na siya pagkasabi niyon. Sinundan ni Mike ng tingin ang dating katipan. Papasok si Rosie sa tarangkahan ng tinutuluyang apartment nang mapansin niyang sinalubong ito ng isang lalaking may kabataan kaysa rito. Ginabi ka yata. Susunduin sana kita eh. Narinig ni Mike na sabi nito. May pinuntahan lang ako. Sagot naman ni Rosie. Sinong naghatid sa'yo? Dating kakilala. Dating kakilala? Ganun na lamang ba siya ngayon para kay Rosie? Sa isip-isip ni Mike. Bakit hindi mo muna pinadaan? May pupuntahan pa raw. Lalaki ba yon o babae? Medyo napundi ang dalaga sa sobrang kakulitan ng binata. Hay naku Robbie, ang dami mong tanong. Pwede bang umuwi ka muna dun sa inyo at huwag mo akong kukulitin? Napakamot sa ulo ang lalaki. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, ang sungit mo naman. Ano naman ang gagawin ko sa amin? Ikaw nga tong hinihintay ko. Mag-aral ka ng leksyon mo o di kaya manood ka lang ng cartoons. Ginawa mo na naman akong parang bata eh. Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Alam mo Robbie, ngayon ka lang nagbibinata, dapat i-enjoy mo yan. Ano bang mapapala mo sa akin? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.